Audio Jungle. So, hello guys. So, ako dahil si Rasil Santillan. Huwag na ako diri para ako i-explain kung unsa ang flowchart. So, para sa inyo, unsa ang flowchart? So, para sa ako, ang flowchart daw is kuan siya step by step. So, in the real life, tayo ko magluto ng adobo, dapat dili ingon nga largo ra ka ibuta yung kaha sa kalayo, ibuta ang manok, panakot, din luto na yun. So, dili nga na. So, na siya process, na siya mga step by step good, nga grabe ka detailed ko siya. So, dapat kuhan siya, kung sa adobo, dapat pinakauna is tatarong panakot, di marinit ang manok, di painit ang kaha, butang panakot, butang manok, butang toyo, then luto. So, step by step ko siya. So, details ko siya. So using flowchart daw is planning tool or graphically. So graphically daw is portrays a programming task. It is a visual diagram showing the progress of works through a sequence of operations. So na siya yung mga diagram, no. So i-explain ako na siya next nga karon. Then in most cases, a pictorial representation on how an algorithm works is quite easier to understand through a flowchart than plotting them all lengthy text. So, dapat siya algorithm, no? Nga isuwat mo siya. So, step by step yapon siya para makuha mo into flowchart nga na siya symbol. So, certainly, in an algorithm is the source of step necessary to solve a problem. So, step by step siya, no? Para ma-solve ang isa ka problema. So, for example, dere in a real life. So, dapat mag-start siya nga start, mag-end po siya end. Tayo dere start, then nag-proceed siya wake up, then nag-brush teeth, then shower, then get dressed, and eat. Then eat breakfast. So, end na yun. So, yan siya nga step by step sa flowchart, kibali. So, into symbol ako, nag-proceed po example dire. So, i-explain na ako na yung mga simbolo niya sa flowchart. Dahil kane. So, kane yung mga symbol is na siya yung mga pangalan. So, i-explain ako na later. So, nag-start siya. I-start daw, then nag-input na siya num1, num2, and then num3. And then, kung siya sa mga variable, then nag-equal siya dita nga num1, num2, and num3. I-upon sa i-plus silang tulo. So, para makuha ang tulo nga number is i-print dahil ang sum. So, ang i-print is kato equal aning tulo nga number. Num1, num2, and num3. Then, end na yun. So, i-explain na ko niya kung saan sila nga mga symbols. So, proceed. So, dili na punta sa types of flowchart. So, pinakauna is a system flowchart. So, a system flowchart daw is graphical, no? So, nag-representa siya showing of the overview of the processing employed in the whole system. So, ang isa na ka-systems, nag-analyze siya, nag-analyze siya o ga-develop siya mga new system application, and his ideas need to be written down on a paper, mostly in graphical illustration. So, kibali, kung naka-idea sa isa ka-system, imong i-develop kung imong i-analyze na para masuwatin mo sa isa ka-paper or sa illustration para ano mo siya sa isa, para mahimuan mo siya isa ka flowchart. Then proceed sa kaduha is standard symbols. So standard symbols daw is true, although standards have been set by the ISO or International Standard Organization and ANSI or American National Standard Institute. So, both daw sila ka system, naga-program po sila flowcharts
still may organization as well as individual depart from these standards. So kana sila duha no is pareha ka sila duha nga nagabuhat og system and nagaprogram po sila og flowchart. So proceed. So program flowchart. So program flowchart to no. So dili na siya types of kana flowchart is type pa sila or work I think dili. So program flowchart daw is a program flowchart is a graphical representation of a logic in solving a problem. So dere no nagagamit abo siya logic. So usually sa flowchart nagamit og logic yun siya. So kanang logic explain na ko siya later in next video. So logic daw in solving a problem. So kasolve siya isa ka problema. It provides detail or steps and sequence in which those steps are executed to generate meaningful results. So nag-provide siyang step by step nga sequence nga para makuha nimo ang iyang sakto nga results o iyang sakto nga problema nga ma-solve dito siya nga problema. And so proceed. So nalata diri sa common symbol flowcharts no. So kani nga mga symbols na sa pinakauna kong example no. Itong pinakauna nga slide or tutulo I think. So mo nga mga symbols, mo nga mga name o mga symbol niya. Common na siya nga symbol flowcharts. Di na una daw is name niya is start and arrows, input output, process and the decision. So kanan sila is na mga meaning. So proceed ta. And ang pinakauna is ang terminal or oval. So this terminal daw is a symbol used to indicate the starting as well as the ending point of a flowchart. So in a plain language, all programs flowcharts should start and end with a terminal symbol. So for purposes of our decision, we should adopt the following labels to work with our oval figure. So pina-oval siya ng symbols. So nag-proceed po siya diri og diri ang input dapat is guys start siya na po siya stop and return. Mao na ang iyang rule sa isa ka terminal sa oval nga symbol. So proceed. So ikaduha is input output. So kato input output daw yung symbol ng pangalan is parallelogram. Yeah, sorry guys, di kayo kalito. And then this shape does indicate input and output operation and also specifies the link between the input and output devices. Hence, the input or output symbol shows the flow of the data and the device where such data is passing through during the processing. So, kanidong parallelogram nga symbol is ang iyang rule diri is input output. So diri ang imo ipang input kibali mag-print ka tayo mag-ingon ka diri og tayo input mo is magsuot og salina and then ang end mo ang imong output is suot og salina like ingana basta i-explain ako siya later para ma-enhance pa gud. So next is the process or rectangular nga symbol. So a process daw or rectangular is a symbol is used to represent arithmetic operation or when casing individual variable assignments. So this rectangular daw shape is the most frequently used symbol in flowcharting. So kaning rectangular nga symbol is kuan siya ga-process ang isa ka problema nga dito nimo i-solve bad sa process gaya no. So dito nimo i-solve bad sa isa ka rectangular nga symbol para ma-solve nimo siya into end tapos. So proceed na po sa next nga symbol. So ang next kay ang diamond nga symbol or the decision. So diamond or decision symbol daw is a rhombus highlight. It's a decision point daw in a flowchart and hence is also known as the decision symbol. So diamonds are usually present when there is a conditional system such as so a symbol or decision daw is nakakuha na siya direct yes or no
true or false nga question. Kung sa into programming or into code na is dapat lahi na siya nga pangalan or lahi na siya syntax. So dili kasi sa flowchart is kuan pa siya into flowcharting pa siya. So proceed. So nako example no. So ang start. So kita start siya ang oval or the terminal. Ada kanang parallelogram is input. Then ang kanang diamond is cos and parallel and then ang rectangular is ang process. Then yung output is same gihapon, input output is parallel. And then end is mao gyapon to siyang oval or the terminal. So the example ko dere na start daw, then akong input is red income or red